Hello! Hello, hello, hello world! Nasa ang sulok ka man ng mundo ngayon, nanonood o nakikinig, isang magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Today is Friday, July 19, 2024. Sa lahat na nagdiriwang ng kaarawan sa araw na ito, happy birthday po sa bawat isa nakatutok na ako sa baybay. Nawa masamahan niyo po kami hanggang sa matapos ang devotion na ito in order for you to receive the fullness of God's blessings. And by the way, I'm Trina from the Sanctuary Church Community Fellowship International. If you have any request, mangyari lamang po na i-comment niyo po dyan sa baba nang sa gayon ay maisama po sa panalangin ng ating prayer warriors. In the book of Luke, chapter 6, verse 45, reading in Contemporary English Version, ito po yung sinasabi, "Good people do good things because of the good in their hearts, but bad people do bad things because of the evil in their hearts. Your words show what is in your heart." Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful morning that you've given us. Dalayan ko po na ihandaming puso't isipan ng giliw naming tagapakinig nang sa gayon ay maunawaan namin and maging sensitive po kami sa kung ano mang gusto nyong sabihin sa amin sa umagang ito. Kaya God, gamitin mo po ako, anoint mo po ako, hindi ko po kaya ito na mag-isa. Let them see in me, let them hear in me, let them feel you in me. In Jesus' name I pray. Amen and amen. The title of this message is Heart's Language, Good or Evil? Again, Heart's Language, Good or Evil? Alam niyo po, yung isang tao, malalaman mo kung taga saan dahil sa accent nito. And maaring malaman mo din yung nationality dahil sa language na ginagamit nito. For example, sa mga minamahal nating nagbibisaya, mga Ilonggo, Ilongga, mga Cebuano, ang gagaling nila mag-English. Pero kapag pinagtagalog mo sila, malalaman mo na ay tiga Bisaya, Visayan region ito. Ay tiga Cebu ito. O kaya naman sa mga nakakausap ko na ay tiga Argentina to, ay tiga India ito, ay tiga Europe part ito, confirmed Chinese to, confirmed Japanese ito. Kaya 'di ba, malalaman mo yung nationality ng isang tao dahil sa language nito or even sa accent nito. And you know what, connected yung language na yan na sinasabi ko dito sa ating puso kasi our hearts meron nitong language. And I'll be sharing 3 key takeaways with you regarding the passage that we've read earlier, which is Luke 6 verse 45. Unang-una is, heart determines action. Kasi yung action natin, it is a direct reflection ng kondisyon ng ating mga puso. And then malalaman mo kung anong klase ang taong ito base sa kanyang kinikilos, kung ano yung, for example, mabait siya sa isang tao, magalang siya sa isang tao, and malalaman mo na ay, yun nilalaman ng puso nito, very pure-hearted ito, very kind itong taong ito, napakagalang ng taong ito, napaka-humble ng taong ito. And sa kabaliktaran naman, yung mga taong may harmful, malicious behavior, kapag na-observe natin yun, we can easily say na ay, itong taong ito may evilness, may wickedness sa kanyang puso. Kaya malalaman mo talaga yung ugali ng isang tao sa kung paano siya makitungo sa ibang tao. Regardless ng status nito sa buhay, anong man gender, or edad. Kaya truly, heart determines actions. Lumalabas sa kilos mo, sa action mo, yun nilalaman ng puso mo. Secondly, words reflect inner character. Totoo ito what you think about other people reveals who you are. Kung ano yung iniisip mo and sinasabi sa ibang tao, it defines who you are. For example, negatibo yung iniisip mo sa taong ito. Bakit mo naisip? Maaring nagawa mo ito, maaring ganun yung ginagawa mo. O kaya naman, kapag, ay baka naman ganito, or may pinagdaraanan lang, it can say who you really are. Kaya, ako personally, I observe how people talk about other people kapag kausap nila ako. Kasi, because chances are, that's how they talk about me when I'm not around.
Kaya magandang pang-judge din ng character ng isang taong kausap mo. Yung ino-observe mo siya kung paano siya magkwento patungkol sa ibang tao, kung paano siya magsalita laban sa ibang tao, kung paano yung perspective niya towards someone, kung ano yung sinasabi niya, ano yung mga kinikwento niya, it truly reveals on what kind of person he or she is. And you know what? What you talk about most of the time occupies your heart. Again, what you talk about most of the time occupies your heart. For example, ako kasi mahilig din po ako makapagkwentuhan eh. Karaniwang na-observe ko sa mga nanay o sa mga tatay na nakakausap ko, yung laging bukang bibig nila yung mga anak nila, proud sila sa anak nila, or kung ano-ano mang ginagawa ng anak nila, pamilya, anong kakainin. Sa mga lolo-lola mga nakausap ko, pinagmamalaki nila yung mga apo nila, kung ano yung progress na sa apo nila. Kapag nakikinig naman ako sa kwentuhan ng mga konduktor, bus driver, jeepney driver, karaniwang topic nila is yung sa pagtaas na naman ng gas, ng petrolyo, ng bilihin, sa mga pamasahe, sa kung gaano ka-traffic, yung kalsada. Kaya may kita mo talaga kung ano yung lagi mong kinukwento, ano yung bukang bibig mo. It is something that fills your heart, fills the majority of your heart. Kaya kung ano yung laging laman ng kwento mo, ayun yung umuokupya sa puso mo. And indeed, words reveal our hearts. The mouth expresses what's in the heart. For example, kung laging lumalabas sa bibig mo is yung puros pangungutya sa kapwa, puros mga chismis, pagbabalahura ng tao, kung ano-ano reklamo mo sa authority, sa pamamalakad, dito sa gobyerno, sa mga politiko, maaring yung puso mo, it is filled with gossip, slander, and maybe even hate. O kaya naman kung puros yung topic, laman ng mga chika mo, is yung kung gaano ka nainggit sa ibang tao na mayroong magagandang bahay, magagandang sasakyan, gagarang damit, maaring yung puso mo, it lacks contentment. Kapag naman yung mga puros shika mo, puros trabaho, recreational activities, mga celebrity news, local news, without ever turning to spiritual matters, maaring yung puso mo is fixed only on earthly things. O kaya naman yung puros kinukwento mo is yung pagmamalit ng tao, pag-judge ng kapwa mo, maaring your heart is full of anger and resentment. O kaya naman, puros pagmumura kapag nagkukwento ka, may puto ko chinta. O kaya naman kapag nagkukwento ka ng mga tao, sa ibang tao, puros may malalaswang remarks, may kabastusang halo, may green jokes, maaring yung puso mo is full of impurity and lust. O kaya naman, yung puros nilalaman ng kwento mo, paano kikita na malaki, puros money, ano kaya yung susunod mong bibilhin, ano kaya yung susunod mong gagawin, saan ka magta-travel, saan bansa ka pupunta, puros gano'n na lang at gano'n, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, yun na lang at yun yung kinukwento mo, maaring your heart is full of greed. Kaya, be careful on what you talk about and be aware on what you talk about because it's 100% sure or chances are it fills majority of your heart. And lastly, change starts from within. You must have a changed heart before you can have a changed behavior. Kasi importante na kung gusto mo na maging matino, kasi importante talaga integrity and consistency sa kung anong pinapakita mo sa nilalaman ng puso mo. Kung gusto mong mag-improve yung ikinikilos mo. Kasi other people can fake it. Other people, pwede sila magpanggap na mabait, but deep inside, bulok naman pala yung ugali. Kaya, if you truly want to have change, it should start from within. Kasi yung panlabas na pinapakita, maraming magagaling na artista. Pero, what really is important is yung nasa puso mo. Kaya, if you want to have change, if you want to have growth, if you want to improve your character, change your heart first.
desire for God to transform your heart. Desire for God to change your heart, to create in you a clean heart, a pure heart. Kasi ayun yung magmamanifest. So those are the three things that we can learn from this passage na Luke 6:45. Unang-una is heart determines action. Secondly, words reflect inner character. And lastly, change starts from within. You know what? Your words are windows to your heart's true nature. Let goodness shine through. And also, karaniwang nagmamanifest yung nilalaman ng puso natin sa focus ng prayer natin. Kasi, aminado tayo, most of us, 90% of our prayers are focused on me, myself, yung financial needs, health needs, problems, worries, ako. And trivia, si Prophet Jonah, yung kinain na malaking isda, he had a problem with this. Kung babasahin niyo po yung Jonah chapter 2, a full 12% of the words of his prayer are the words, me and I. Kaya it's safe to say na maaaring kaya pinili niyang pumunta sa Tarshish imbis na sa Nineveh is may pagka-selfish siya. He failed to see the great need of Nineveh. Nainisip niya yung sarili niya na ayoko pumunta doon, baka masayang lang effort ko. Naku, wala nang pag-asa yung mga taong yun, hopeless na. Kaya, you know what? Being part of this ministry, we must have eyes to see kung gaano kalaki yung need ng lost people ng Diyos sa buhay nila. We must have ears to hear on how much they are longing, they are crying for help. Kaya, bilang ministers ng ating Panginoong Diyos, we must learn how to minister unto other people, meeting their needs, helping them, supporting them, making them feel valued, and helping them realize that they have purpose. Kaya, it is really important to guard your eyes, your ears, your thoughts. Kasi yun yung mga nasasagap na information yan ang nag-feed sa heart mo na maaaring lumabas sa bibig mo. Kaya, I have a question for you. What is the language of your heart? Is it good or evil? And again, habang may buhay, may pag-asa. True change starts from within. Kung gusto mong mag-manifest yung godly character, kung gusto mong mag-spread ng positivity, it starts from within. Let God change your heart. And open up your eyes for you to see kung gaano nangangailangan yung lost people sa Diyos. And let God open your spiritual ears for you to hear that they are crying for help desperately. Kaya magkaisa po tayo sa ating prayer focus. Pray to be godlier in our words, not only to bring peace and joy to ourselves, but especially to those whom we connect with. Let us pray. Heavenly Father, maraming po salamat sa mensahe mo sa amin. Dalahin ko po na maging aware po kami sa lalabas sa bibig namin. And bantayan talaga namin yung puso namin. Bantayan namin yung pinifeed namin sa thoughts namin, naririnig namin, mga nakikita namin. Kasi ito yung mga nagbibigay ng information na maaaring maka-affect sa judgment namin sa kung ano man pwede naming mailagay sa puso namin. Kaya dalahin ko po, O Diyos, na we will be able to be sensitive sa sasabihin namin and magdi-desire kami na magkaroon ng godly character, and we will be able to open up our eyes para makita namin yung mga taong ligaw na how much they needed you in their lives. And we will be able to hear the desperate cry ng mga taong ito. Kaya Lord God, help us to become effective ministers, effective ambassadors,
that they will see you in us. They will hear you in us. They will feel you in us because we have a pure heart, a genuine heart, a heart that wants to help them, that wants to pull them out of the dark, a heart that wants to lead them to repentance. Kaya dalahin ko po sa mga taong iwiwin namin, please give them a heart to repent and accept you in their lives. And help us na maiparealize po sa kanila na meron po silang purpose sa mundong ito. And nilalapit ko rin po sa inyo yung prayer request ni Sister Lydia Fuller na God, kayo po yung manguna sa church crusade po nila. Inaangkin po namin yung victory. I know many people will be impacted ng salita mo and you will open up their eyes, you will remove the veil in their eyes, and they will find in their hearts na papasukin ka nang sa gayon magkaroon ng transformation sa buhay nila. Kasi gentleman ka, Lord, you never enter a heart kung saan hindi ka welcome. Kaya maraming pong salamat sa lahat po na may karamdaman. In Jesus' name, be healed. Sa lahat ng papasok sa trabaho, iba yung pag-iingat po ang igad mo, and sa amin pong lahat, maging effective ambassadors kami sa community, sa school, sa company na aming kinabibilangan. Maraming po salamat. In Jesus' name, amen and amen. Kaya sa bawat isang tumutok, sumubaybay, maraming pong salamat. Have a great day ahead. Jesus loves you. Bye-bye. God bless us all. Take care.